Pilipinas, binuhuli na naman ng China. Nagpadala ng maraming barko sa West Philippine Sea. Itong videong panonoorin natin mga kapatid mula kay BTV Pinas. Yan, syempre inihikayat kita. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. So alamin na natin to. Ano na naman ang ginawa ng China sa bansa natin mga tol. O dito sa ating teritoryo mga tol. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na eh. Panoorin na natin to. Eksklusibong balita, Pilipinas at China nagkakainitan na naman. Barko ng China, muling hinarang ang barko ng Pilipinas. Pwersa ng China, ipinadala sa West Philippine Sea. At yan ang mainit-init kong balita ang hatid sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. May mga nababasa ako sa comment Lagi nilang sinasabi, puro ganyan naman ng China, puro ganyan naman China. Gera na para magkaalaman na. Malalaman talaga nating tataob tayo mga tol pag nangyari yan, no? Kahit naman yung presidente natin, kahit naman yung mga kasundaluhan natin, alam din nila yun. Diba? Nag-iinit na rin yung mga yan. Pero syempre, utak pa rin ang ginagamit nila mga tol kesa puso. No, utak pa rin. Ginaganyan tayo ng China dahil alam nila na mahina tayong bansa eh. 'Di ba? Mahina kung ikukumpara sa kanila mga tol. At ginagawa nila 'yan para buwisitin palalo nila yung kaalyado natin which is yung US mga tol. Na ipinapakita sa atin ng China kung ano yung kakayanan nila at hindi tayo maprotektahan ng sinasabing tutulong sa atin mga tol. Well, hindi naman natin kailangan ng protection nila, 'di ba? Kaya naman natin ipagtanggol ang sarili natin eh. Pero kahit na itanong mo pa sa mga presidente o sa mga matataas na opisyal ng gobyerno natin, sa ngayon medyo tagilid pa tayo, no? Kaya kailangan nating pagtibayin pa yung ating dibdib. Sabi nga nung ibang mga napapanood natin eh. Dito na lang talaga mauuwi yan sa gere. Kaya ngayon mga tol, naghahanda pa tayo eh. Kailangan natin ng matinding paghahanda. Kailangan natin ng matinding pagsisikap pa. Lalong-lalo na ng mga nakaupo, mga gumagawa ng batas para mabili na yung mga bagong teknolohiya, mga bagong armas, bagong kagamitan, mga tol, maibigay sa ating mga kasundaluhan, mga bagong barko, mga bagong assets. Para hindi tayo puro ngak-ngak lang, 'di ba? Yung tipong kaya na talaga nating sumagupa, 'di ba? Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ang patungkol sa West Philippine Sea ay tila ba naging kalmado sa mga nakalipas na araw o linggo dahil wala tayong nababalitaan na mga aktibidad ng China sa katubigang sakop ng Pilipinas. Subalit ngayon, mukhang bumalik na naman ang pagiging agresibo ng China. Lagi namang agresibo yan. Ang pagnanais nito na makuha ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa report na ibinahagi sa isang media outlet kahapon lamang, ang China ay nag-deploy ng Coast Guard at umaabot sa 32 militia vessel upang bantayan ang galaw ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na ang barko ng Philippine Coast Guard na naghahatid ng supply para sa tropa ng Pilipinas na nakaangkla sa West Philippine Sea. Ito nga yung bangkang ginamit nung nakaraan. Hindi kasi ganito itsura nun eh. Hindi ganyan na may nakalagay na Philippine Coast Guard, di ba? As in bangka lang talaga siya ng maliit lang talaga, di ba? So kung itatabi mo nga siya dun sa barko ng China, di ba? Yung Chinese Coast Guard nila, pwede mong ipatong sa ibabaw yun, napakaliit eh. Pero binomba nila ng water cannon. Malamang nagre-radio challenge na yung mga yon. Sinasabi ng mga nakasakay dun sa bangka, oy, sa Philippine Coast Guard kami, maghahatid kami ng supply. This is Philippine water, no? Pero walang pakialaman China, binomba pa rin nila ng water cannon. Habang ang barko na BRP Cabra ay inieskortan ang maliit na barkong mangingisda na papalapit sa Ayungin Shoal kung saan marami ding tauhan ng Philippine Navy ang naroon sa lugar. Ang BRP Malabrigo naman ay tumungo din sa lugar. Ayon kay United States-based National Security Expert na si Ray Powell, sinabi nito
matapos niya makita ang mga pangyayari sa pamamagitan ng Automatic Identification System. Ang BRP Malabrigo ay kinakailangan na i-reverse ang takbo nito dahil sa hindi inaasahang pangaharang ng barko ng China Harang na na naman. posibleng magresulta ng banggaan sa West Philippine Sea. Ayon sa report, ang mga barko ng China ay gumagamit ng bow crossing upang iprotesta ang mga aktibidad ng mga barko ng ibang bansa sa katubigang inaangkin nito at makuha ang jurisdiksyon sa naturang lugar at upang ipadala ang mensahe na ang China handang palakihin ang tensyon bilang pagtatanggol sa mga pang-aangkin nito. Ang ginawa na ito ng China ay isa na namang hindi magandang halimbawa ng kapayapaan, lalo't sinabi nito na huwag nang makialam ang Estados Unidos sa isyu ng South China Sea upang mapanatili umano ang kapayapaan, subalit sila pa ang nangunguna upang palalain ang sigalot sa South China Sea dahil ito sa kanilang pagiging sakim at gustong makuha ang kontrol sa buong South China Sea. Ang nabalitaan natin na maraming barko sa West Philippine Sea ay mas dadami pa yan sa mga susunod na buwan o taon kung hindi talagang mapigilan ng China sa kanilang pag-deploy ng mas maraming barko. So sinasabi nila sa Amerika na wag na kayong makialam sa issue ng West Philippine Sea para mapanatili natin ang kapayapaan. Siguro ang kapayapaan na sinasabi nila is kapayapaan sa pagitan nilang dalawa, di ba? Di sila magkabanggaan. Pero yung kapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at China, paano mangyayari yun kung patuloy na ginagawa ng China kung ano yung ginagawa nila ngayon? May claim sila dyan. Pero may claim din tayo dyan. At ayon sa UNCLOS, United Nations Convention of Law of the Sea, mga kapatid, which is hindi nila kinikilala, napawalang bisa yung claim nila dyan at nai-award sa atin yan. Sinabi ng international na batas na etong mga teritoryong yan ay pag-aari ng Pilipinas, pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So tayo naman ngayon, dahil sinabi na yan at alam naman natin talagang atin yan, nanalo tayo dyan sa kaso, so pinaninindigan natin at nandiyan dyan yung mga barko natin, mga mangingisda natin, which is ang ginagawa naman ng China, ginagawa naman ng CCG nila ay pinapaalis, binubula, sinaharangan, binobomba ng water cannon. Asan ang kapayapaan doon? Diba? Magpapahatid tayo ng magpapadala tayo ng mga diplomatic protest. Biruin mo, diplomatic protest lang ang ginagawa natin, mga tol. Sa ibang bansa yan, gawin nila yan. Papasok sila sa teritoryo na may teritoryo tapos magsisiga-sigaan sila doon. Palubugin talaga mga barko nila. Pero tayo, mga kapatid, kahit na alam naman nating teritoryo natin to, meron tayong saligan, pero hindi natin nagagawa yung pwedeng gawin ng ibang bansa sa kanila. Like for example, mga tol, di ba sa Indonesia, pag may pumasok doon na barko ng China, one warning lang. Pag hindi ka umalis, lubog ka. Kasi teritoryo ng teritoryo ng Indonesia yan, tas papasok-pasok ka, di ba? Trespassing ka dyan. So dito naman sa atin, alam naman natin sa sarili natin na trespassing sila at hindi nila teritoryo yan. Meron ng hatol May hatol na yung korte sa Pilipinas yan. I-easy ng Pilipinas yan. So, meron na talaga tayong matibay na basihan na sandigan. Pero hindi natin magawa yung bombahin sila, palubugin sila. Hindi natin magawa yun sa kanila, mga tol. Actually, sila pa yung gumagawa sa atin nun. Tayo yung pinapaalis, tayo yung binubomba ng water cannon, mga tol, sa mismong sarili nating teritoryo. Diba? Ang nagagawa natin, diplomatic protest. Yun yung nagagawa natin, diplomatic protest. Kaya, lalo tayo nilang minamaliit. Kasi naman, may kakayanan nga rin ba tayo, mga tol? Napabayaan din kasi. Diba? Yun ang punot dulo Napabayaan din naman kasi. Sa exclusive economic zone ng Pilipinas, maraming nagsasabi sa ating mga kababayan na simulan na at tapusin na ang China. Subalit marami din nagsasabi na wag naman sanang humantong sa isang digmaan ang tensyon sa West Philippine Sea. Dahil alam naman natin na ang digmaan ay isang bangungot. Tama. Na kahit sa ating pagtulog ay hindi na natin malilimutan. Tama. Subalit kung sakali man dumating ang mga oras na yan, sana handa ang lahat na ipagtanggol ang ating bansa
Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na ito tungkol sa ginawa na naman ng China sa ating barko sa mismong lugar pa natin? Yun nga, kailangan kasi talaga sa kanila, masampulan. Diba? Yun lang naman talaga, masampulan. Yun nga lang, ang iniisip kasi natin, pag nasampulan natin sila, mga tol, ano naman kaya ang magiging balik nun sa atin? Yun. Yun ang inyong sagutin. Ikaw, anong masasabi mo, mga tol? Kung sakaling masampulan sila, ito halimbawa itong barkong to na makulit. Yan yung halimbawa ng bobomba ng water cannon. Halimbawa masampulan, diba? Tinira, lumubog. Ano naman kaya ang magiging kapalit? Ano ang magiging balik? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Yun din naman ang iniisip ng mga nakaupo sa pwesto natin eh. Well, comment kayo sa baba, mga tol, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.